hindi lamang yun ang aabutin nyo dito. Merong allegation dito na nagnakaw kayo ng bicycle, nagnakaw kayo ng motor. Oh, ang daming kaso na pwede nyo kaharapin dito. Ayun, good morning po, Mr. Chair, sa lahat po. Pakilakas mo lang yung boses mo, meron pong lot outlet yung kapatid ko na ako po yung nagmamanage sa kanya. Tapos, daily po nagde-deposit kami from kadalasan po 2 to 3 p.m. bago po bago mag-closing time po yung land bank. May 18 po noon nung papunta po ako ng lot outlet para kunin yung pera. I-deposito po namin sa land bank. Then, bigla na lang po may humarang sa akin na, actually hindi po hinarang. Galing po siya sa likod, pinigil niya ako. Sabi niya sa akin, huwag kang tatakbo. May baril po siya. Yung baril niya, parang nakakmang aim na ibabaril niya sa akin. Parang ganon. Huwag kang tatakbo. Di, akala ko nung wala, hold up. Tapos, tinabi ko lang po. Ay, pag-cooperate po ako sa kanila. At wala naman pong nagpapakilalang pulis noon. Then, bigla na lang po silang dumami. Hindi ko po alam kung saan sila nagagaling. Bigla po silang dumami na bigla na lang po may nagposa sa akin. Kinuha yung bag ko. Yung bag ko, wala naman po, alaman po nun. Waste, lang. Cellphone, wifi. Then, 300 pesos na panggas sa motor ko po. Medyo mabigat po yung approach nila sa akin. Parang hardened criminal yung dating mo na mabigat yung kamay nila, ganon. Nakit sila. Yun po, yung andun na po sa pinara nila ako, ganon. Tatanong nila sa akin kung nasan yung pera. Yun po yung unang tanong nila sa akin. Tapos, wala naman po ako may pakitang pera kasi hindi pa po ako nakakarating sa outlet para kunin yung pera. And tatanong po nila sa akin, saan yung basura? Saan yung basura mo? Sabi ko, wala po akong basura, wala po akong pera. Ayun po, pinasasana nila ako, dinala po nila ako sa tapat ng 7-Eleven. Nananakit po sila hanggang doon po sa may 7-Eleven. Every time na magtatanong po ako sa kanila, ano pong kasalanan ko or yung rights ko, halimbawa yung alam ko, magtatanong po ako sa kanila ng warrant, ang sagot nila sa akin batok. Dumating po yung time na may naringgan pa ako sa kanila parang ito po yata yung nagtanong ako ng warrant parang may naumimik po sa kanila na buti hindi kayo tumba o gusto mo itumba ka namin, parang ganon. Tapos nung nasa may 7-Eleven na po kami, inipit po ako ng dalawang nagpakilalang pulis na sa motor, ipit po nila ako sa motor. Umalis po kami doon sa may 7-Eleven, hindi ko po alam saan kami pupunta, pero pabalik po pala sa bahay namin. Ayun, doon na po pumasok yung pagbalik namin sa bahay namin. Pinasok po nila yung bahay, nag-search po sila. Doon, may nananakit sa amin, gano'n. Andun din po yung anak ko nung time na yon. Sabi ko lang doon sa anak ko, pasok sa loob, kaya lang may kialam, parang gano'n. Tapos, ayun, sinearch po nila yung bahay, wala naman po sila nakuha. May naringgan po kaming boses na sinasabi lang po nila, pull out pasita, wala, hindi yata yan, parang ganon. Ayun po, dinala na po nila ako sa Pasita. Pasita Station, dinala na po nila ako doon. Tapos doon na po ako nag-stay. Medyo matagal-tagal din po yung stay ko doon. Doon po pumasok yung pananakit nila. Nananakit po sila kahit nakaposes ako. May mga ebidensya naman po ako na kahit po sa jail, nakikita yung pasa sa mga ita ko, ganon. Nung time na yun, wala po akong, parang pakiramdam ko, wala akong rights para tumingin sa mukha nila. Yun po, Your Honor. Good morning po. Ito po yung mga nangyari nun. May 18 po, bandang 1:30 p.m. Nagpaalam po sa akin ng papa ko na magde-deposit po ng lotto collection sa bangko. So, after niya po magpaalam sa akin, yung lotto po is pinamamahalaan po ng aking uncle na si Tony Kilaw. After po magpaalam, sumakay na po sa motor si papa, papunta po sa bangko. And ang ginawa ko po, pumasok po ako sa kwarto ko. Tapos, sorry po. Yung mga ilang minuto lang po lumipas,
1:50 po na mga hapon, bandang 1:50, humigit kumulang po. May narinig po ako nagbubukas ng gate. And then, lagi ko pong ginagawa is lumalabas po ako ng kwarto, baka po may nakalimutan si Papa. Ganun, para i-assist ko po siya. Ang tumambad na lang po sa akin mga lalaki, naka-civilian po. May mga hawak po silang baril. At si Papa po, hawak po nila, nakaposes na po si Papa. And after po nun, nagpakilala po sila mga pulis. Sabi daw po, nagbibenta daw po si Papa ng droga, ganun. Tapos, kinuha po nila yung cellphone ko, pinatay po, saka po yung laptop. Kiniligad po ako paharap sa dingding. Sabi daw po, wag daw po ako lalabas pa, wag daw po ako titingin palabas or papunta po sa kanila. And habang nakaharap ako sa dingding is sumili po ako pakaliwa na silip lang po. Nakita ko po yung isa sa kanila na binubuksan po yung bag ko. Binuksan din po yung wallet ko para may kinukuha, ganun. Tapos may narinig po ako na nag-spray po ng pabango. And then yung pabango po, naamoy ko na sa akin po yun kasi ginagamit ko po. At the same time naman po sa kabilang kwarto kasi yung pader po nun ay kahoy lang. Tapos may space sa taas. So madali po marinig yung boses. So may nagtanong po kay Papa na nasan daw po ang pera at shabu. So pag na-late po si Papa ng sagot parang nahihirapan po si Papa huminga kasi sinasaktan po nila. Dumadaing po sa sobrang sakit. And after po nun, may nagsabi po na, pre, wala naman baka hindi yan, pull out tayo pasita. So, yung ilang minuto lamang po after nun, nagsisialisa na po sila. Tapos, yung may hawak po ng cellphone ko, sabi sa akin, andito yung cellphone mo, bababa ko sa lamesa. Mamaya mo kunin pag alis namin. So, ang ginawa ko po, sinunod ko po sila. After nila makalis, kinuha ko po yung cellphone ko, then binuksan. Habang binubuksan ko po yung cellphone, nakita ko na po yung mga kalat na iniwan ng mga pulis. So, ang ginawa ko po, lilinisin ko po dapat lahat ng kalat. Din ko na po napansin na may mga nawawala na pong gamit. Tulad po ng bike, yung tools po na pang jeep at pang motor, yung GoPro camera po, yung pera ko po sa wallet, yung pabango, at saka po yung wifi ni Papa. So, after po nun, pagkabukas po ng cellphone ko, nag-chat na po ako kila tita, Uncle Tony, Uncle Obet, tita, na yung nga po yung nangyari na may mga pumunta dito ang pulis, may mga po sila, mga baril. Tapos, yung dala po nila si Papa Palace. And after po nun, sabi po nila, umalis na daw po ako doon. Nagdala po ako mga gamit, nila ko po yung bahay. Tapos, pumunta na po ako kila Uncle. Doon na po ako parang traumatized po. At ako tulala lang po ako pagdating ko doon. Kasi sobrang bilis po ng pangyayari. Ganun. Hindi ko po alam na basta po. Yun lang po. Ang ibig sabihin, mali yung kinonduct nyong operation. Dahil nahuli nyo ng 1:36 PM pa lamang, pero according sa affidavit, 7:18 ay huli na sila. Ay 7:18 pa lamang sila nahuli. And that's the reason why etong mga pulis na to, sila yung team leader si Andy Garilla, lahat kayo pwede namin pakulong ngayon. Bakit? Nagsinungaling kayo Sinasabi ng happy nyo, arrested na 4:00 pa lang ng hapon. Pero dito sinasabi nyo sa affidavit ninyo, 7:18 nyo nahuli yung tao. And that's constitute a crime. Hindi lamang yun ang aabuti nyo dito. Merong allegation dito na nagnakaw kayo ng bicycle, nagnakaw kayo ng motor. Is this true? Andy Garilla, head ka ng team. Is this true na kinuha nyo yung bike? Yes or no? No, sir. Hindi nyo kinuha yung bike? Yes, sir. Yes, Sir Honor. Paninindigan nyo pa rin yung sinasabi nyo sa affidavit nyo? Yes, Sir Honor. Oh my goodness. Tinoble na nga ang sweldo ninyo As a matter of fact, problema kami ngayon sa MUP, yung military uniform personnel. Dahil yung automatic indexation nyo, inaayos po natin, nagdedebate kami dito. Ganito pa nararanasan natin mga problema na sana naman, kung nadoble na sweldo ng ating mga PNP officials and members, no? Sana maging maayos na. Hindi na yung tipong pupuntahan tayo dito para magsumbong. Pag hindi naman natin ginampanan ang ating tungkulin, tayo naman sasabihin, bias tayo. Kaya hindi mo malaman kung saan ka pupwesto sa problemang ito Kaya nga kanina sinasabi ko, Colonel, di ba, Legend, sinabi ko, be truthful lang Di ba?
At ang mabigat, syempre, poproteksyonan mo yung mga kasamahan, poproteksyonan mo yung mga kabaro. But we have to make things right. Pag mali, mali. Kapag ang bata natin nagkamali, pakita natin. Ang isang leader, napapakita niya ang kanyang magiging leader pag tinatama niya ang kanyang tao. At dito sinabi mo na kasi kay Attorney Salazar through text And that's a criminal case that you have to defend pa rin. Kasi dito meron dito maraming kaso kayong kakaharapin. Di ba? Kinidnap niyo yung tao. Kung 1:36 to 2 p.m., that's kidnapping. Ninakaw niyo yung bike, that is robbery. Ang daming kaso na pwede niyong kaharapin dito.